Hihinto ka? Galit na tanong ng ina ni Sammy sa kanya. Bakit? 1 taon na lang, Sammy. Diyos mio naman. Sayang ang paghihirap namin kung hihinto ka. Nay, buntis ako. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Sammy. Sorry po. Nabigo ko kayo. Sorry po, Nay. Buntis ka? Ano? Nanghihinang napaupo ang ina ni Sammy. Sammy, bakit naman ganito? Halos malumpo kami ng tatay mo, mapag-aral ka lang, tapos magpapabuntis ka? Sorry po talaga. Sorry, Nay. Sobrang nagsisisi si Sammy sa nangyari. Kung hindi lang sana siya sumama sa kanyang mga bagong barkada, hindi sana siya napunta sa bar na yon. Hindi niya sana naisuko ang sarili sa isang lalaking hindi naman niya kilala dahil sa kalasingan. Kung pinili niya lamang mag-aral sa bahay, ay hindi sana nabuntis siya ngayon. Sa sobrang kalasingan ni Sammy, ay basta na lamang siyang nagpahila sa isang estrangherong lalaki na nakilala niya sa bar. Nagpadala siya sa init ng katawan at namalayan niya na lang na inuungol niya ang pangalan ng lalaking kakakilala lang dito. Nang magising siya, ay tulog pa ang lalaki. Dahil sa kahihiyan, ay agad na siyang umalis at iniwan basta ang lalaki. Ngunit bago siya umalis, tinitigil niya sandali ang binata, saka siya lumabas ng silid. Sinubukang limutin ni Sammy ang mga nangyari at mag-focus sa pag-aaral. Ngunit, hindi niya inaasahang may mabubuo kung kailan graduating na siya. Nanay, ipapanganak ko lang yung baby, tapos mag-aaral ako ulit. Lumuhod si Sammy sa harapan ng ina. Babawi po ako, Nay. Sorry po. Walang nagawa ang ina ni Sammy kundi sabayan siya sa pag-iyak at yakapin siya. Kasalanan din naman namin. Kung hindi lang sana kami dumedepende sa iyo at hindi ka namin hinigpitan, hindi mangyayari ang bagay na to. Sambit ng kanyang ina. Papalakihin natin ang baby mo. Tumahan ka na. Tumango lang si Sammy at yumapos ng mahigpit sa ina. Ipinapangako ni Sammy sa sarili na babawi siya sa kanyang mga magulang at tutuparin niya ang pangarap sa kanya ng mga ito. Sa mga lumipas na taon, ay hinarap ni Sammy ang mga taong humusga sa kanya. Hinarap niya ang pagiging ina sa maagang panahon habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi na huminto si Sammy sa pag-aaral dahil habang buntis siya sa kanyang anak, ay nagpatuloy siya sa pag-aaral. At worth it naman lahat dahil nakagraduate siya at nakapasa ng bar exam. Nang maipanganak niya ang anak ay ilang buwan lang siyang nagpahinga bago nagsimulang sumabak sa matinding training sa army. Hanggang sa tuluyan na niyang maabot ang kanyang pangarap. Saan ang destino mo bukas? Tanong ng kanyang ina, naka-FaceTime niya. Yung anak mo nagtatanong kung kailan ka uuwi. Napanguso si Sammy. Matatagalan pa po ang uwi ko, ma. Sana nga po ay malapit lang sa inyo ang destino ko para makauwi ako. Wow, si mama po yan? Napangiti si Sammy nang marinig ang boses ng anak. Mama ko! Bigla niyang namiss ang anak nang masilayan niya ito sa screen. Ang matambok nitong pisngi ay namumula at ang maganda nitong muka ay madungis. Saan ka na naman ang galing? Natatawa niyang tanong sa anak. Kila JJ po. Naglaro po kami ng lupa. Galit si Tandang Julie eh. Hindi ba? Sinabi kong huwag ka maglalaro sa harapan ni Tandang Julie? Ngumusula ang anak niya. Huwag ka nang babalik doon. Baka mapukpok ka na naman nun. Opo. Nakangusong sagot ng anak. Mama, kailan ka po uuwi? Kapag uwi mo po kasama mo na si Papa? Natigilan na lamang si Sammy dahil sa sinabi ng anak. Tuwing ka-FaceTime niya ito, ay madalas itong banggitin ng ama. Iniiba niya lang ang usapan dahil hindi niya naman alam ang isasagot sa anak.
Kapag uuwi ako, marami akong pasalubong sa'yo. Pag-iiba niya ng usapan. Ano bang gusto ng magandang anak ko na yan? Nagsalita ang kanyang anak sa pabulol na paraan. Burger at french fries yun, anak. May crush ka na pero bulol ka pa rin. Pagtatama naman ng ina ni Sammy. Natawa na lang si Sammy dahil sa sinabi ng kanyang ina. Sandali niya pa itong kinausap bago siya magpaalam dahil pinapatawag na sila ng kanilang leader. Angeles, sa Batangas ang destino mo. Sabi sa kanya ng leader nila. Salamat po. Masayang sagot ni Sammy. Masaya siya dahil sa Batangas talaga siya na destino. Bukod sa lagi niyang mabibisita ang pamilya, doon din nakadestino ang kanyang mga kaibigan. Bukas ang alis ng mga nakadestino sa Batangas. Galingan niyo sa trabaho. At aaminin ko, naging masaya ako na naging katrabaho ko kayo. Tumindig naman sila Sammy at sumaludo. Yes, sir. Panibagong buhay na naman ang haharapin ni Sammy at panibagong pakikisama. Ayos lang yun para sa kanya. Dahil ang mahalaga ay madalas niyang madadalaw ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang makulit na anak. Maagang bumiyahe sila Sammy patungong Batangas. Sinabi niya sa kanyang ina ang lokasyon ng kanyang headquarters. Sasalubungin ka namin. Sabi ng ina ni Sammy, nakausap niya ulit. Kahit saglit lang, pagbigyan mo lang anak mo. Sige po, kaso saglit ko lang kayo makakaharap dahil may gagawin pa ako. Kailangan pa namin mag-report sa bagong headquarters. Okay lang yun, anak. Nang makarating sa destinasyon sila Summer, ay kaagad niyang natanaw ang kanyang ina at anak. Nasa labas ito ng gate na headquarters nila at mukhang naghihintay talaga sa kanya. Sir, kakausapin ko lang po yung pamilya ko. Paalam ni Sammy sa namumuno sa kanila. 5 minuto lang, Angeles. Nakangiting tumangulang si Sammy bago patakbong nilapitan ng kanyang ina at anak. Mama! Umiiyak na tumatakbo ang anak ni Sammy palapit sa kanya. Lumuhod naman si Sammy para yakapin ito. Humiwalay sa yakap si Sammy at pinunasan ng luha ng anak. Bakit na naman umiiyak ang magandang baby ko? Namiss lang kita, mama ko. Buti na lang sa malapit ka nag-work. Tumalab ang prayers mo, ah. Natatawang sabi ni Sammy sa anak. Nakangusong tumango ang anak ni Sammy. Ang bait po ni Lord. I love you, mama ko. I love you, baby ko. Hinalikan nito ni Sammy sa pisngi. Aalis na si mama, ah. Baka kasi pagalitan ako ng boss ko. Babalik ako dito, mama. Love you po. Tatawag ako mamaya. Muling hinalikan ni Sammy ang kanyang anak bago tumayo. Binalingan niya ng tingin ng kanyang ina at niyakap ito saglit. Mauna na po ako, Nay. Ingat po kayo sa pag-uwi ni Sandy. Sabi ni Sammy at tumalikod na para bumalik sa mga kasamahan. Mabigat ang bawat hakbang ni Sammy. Nalulungkot siya dahil mawawalay ulit siya sa kanyang anak. Galingan mo, mama ko. Napatawa si Sammy nang marinig ang sigaw ng kanyang anak. Ang ganda ng anak mo. Nakangiting sabi sa kanya ng isang kasamahan. Manang-mana sa ina. Pabirong sagot nito. Pinapila na silang lahat at pinapasok sa loob. Kusang napangiti si Sammy nang makita niya ang kanyang dalawang kaibigan. Sila ang bago niyong makakasama. Sabi ng lieutenant nila. Nawa ay i-welcome niyo sila ng maayos at pakasamahan ng tama. Saglit pa silang pinakilala bago sabihin kung saan sila magdodorm at kung saan sila naka-opisina. Sammy girl! Masayang sigaw ng kaibigan ni Sammy na sina Jenny at Summer. Napatawa naman si Sammy bago yakapin ng dalawang kaibigan. Nakakamiss ang ingay ng mga bunganga niyo. Natatawang sabi ni Sammy. Hanggang nandito tayo talaga magkakasama. Magkakadikit yata mga pusod nating tatlo. Wala nga ako magawa kundi tiisin ka eh. Sabi ng kaibigan niyang si Summer. Hay, makikipagsapalaran na naman ako sa ugali mo. Wow! Coming from the most maldita ng taon na. Sarkastikong
Sabi ni Sammy. Si Jenny naman ay natawa lang. Hinila na silang dalawa patungong cafeteria. Talagang hindi na muna ako pinadiretso sa dorm, ang bigat kaya ng bag ko. Reklamo ni Sammy at sumimangot. Nandito na tayo, nagrereklamo ka pa. Sabi sa kanya ni Jenny. Mas mahalaga ang pagkain, Sammy. Tama. Sang-ayon ni Summer. Kayong dalawa na yan. Siyempre, wala na akong laban. Nakasimangot na sabi ni Sammy at napailing na lang. Naupo sila matapos kumuha ng pagkain. Ibinaba muna ni Sammy ang 3 bag na bitbit niya sa kanyang gilid para maayos siyang makakain. Kamusta si Sandy? Tanong ni Summer. Alam ng dalawa na may anak na si Sammy at katulong din ni Sammy ang dalawa sa pagpapalaki ng anak niya. Alam ng dalawang nangyari sa kanya at hindi siya hinusgahan ng mga ito. Ayun, pumunta dito kanina. Nang makarating kami, nakaabang sa gate kasama si Mama. Siguradong mapapadalas ang punta ko sa gate dahil mukhang aaraw-arawin ako ni Botchog. Nakakamiss yung inaanak ko na yun. Nakangiting sabi ni Jenny. Kapag pupuntahan mo sa gate, sama kami ha. Gusto kong kurutin ang pisngi niya. Natawa si Sammy at tinanguan ng dalawang kaibigan. Natigilan ng 3 dalaga nang may marinig silang kalabog. Nakita nila ang isang lalaking nakadapa sa sahig na mukhang nadulas. Ang tanga mo naman, Sergeant Major. Tumatawang sabi ng isang lalaking nasa likuran ng lalaking nadapa. Will, wala tayo sa training. Komento ni Summer. Nakita ni Sammy na nagulo ang pagkakaayos ng bag niya. Mukhang sa bag niya napatid ang lalaki. Hala, sorry po. Tumayo si Sammy at nilapitan ng lalaki nakalagapak pa rin sa sahig. Nakaharang po yung bag ko. Sorry po. Tumayo naman ang lalaki at pinagpagan ng sarili nito bago dahan-dahang humarap kay Sammy. Nanlaki ang mga mata ni Sammy nang makilala ang lalaki. Kumabog din ang kanyang dibdib at biglang kinain ng kaba. It's okay. Salubong ang kilay na sagot nito. Next time, pakigilid ng maayos ang gamit para walang napapahamak. Tumangulang si Sammy at mabilis na yumuko. Hanggang sa pag-upo ni Sammy ay nakayuko siya. Natatakot siyang makilala ng lalaking napatid sa bag niya. Natatakot siya sa mangyayari. Hindi niya akalain na sa dinami-rami ng lugar ay dito niya pa muling makikita ang lalaking yun. Hindi niya akalaing dito niya pa matatagpuan ang lalaking minsang nakasama niya sa isang mainit na gabi. Ang lalaking kahawig ng kanyang anak at ama ng kanyang anak. Ayos ka lang? Napaangat ang tingin ni Sammy sa kaibigang si Summer. Namumutla ka, may problema ka? Umiling si Sammy. Pwede ba tayong pumunta na sa dorm? Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko. Tumango naman ang dalawa niyang kaibigan. Ang dalawa na rin ang nagdala ng gamit ni Sammy dahil nag-aalala talaga sila sa kaibigan. Nang makarating sila sa dorm ay agad pinaupo ng dalawa si Sammy sa kama at ikinuha siya ng tubig. Ano bang nararamdaman mo? Alalang tanong ni Summer sa kaibigan. Ano, buntis ka ulit? Gaga. Inirapan ni Sammy si Summer. May isang tao lang kasi akong hindi inaasahang makita. Parang nagsisisi tuloy akong dito pa ako na destino. Ha? Takang tanong ni Jenny. Kami ba yun? Bakit? May nagawa ba kami sa'yo? Nakita ko yung ama ni Sandy. Natahimik ang dalawang kaibigan ni Sammy dahil sa sinabi niya. Nakita ko ang ama ng anak ko. Pag-uulit ni Sammy. Anong gagawin ko? OMG! Sigaw ni Summer. Si Cairo ba? Yung lalaking maingay kanina? Girl, ba't sa kanya ka pumatol? Hindi siya. Yung lalaking nadapa. Siya yung ama ni Sandy. Hindi ako pwedeng magkamali. Nagkatingin na naman ang dalawang kaibigan ni Sammy at nagkibit balikat. Si Will? Tanong ni Jenny. Tumango naman si Sammy. Mabait naman si Will. Siguradong masaya yun kapag nalamang may anak siya. Gusto mo bang kami na magsabi kay Will?
Tanong naman ng kaibigan niyang si Summer. Mabilis siyang umiling. Kahit anong mangyari, tayong tatlo lang ang nakakaalam nito. Wag na wag niyo ito ipapaalam sa iba, maliwanag ba? Tumango naman ang dalawang kaibigan ni Sammy kaya nakahinga siya ng maluwag. Wala naman kaming karapatang mangyalam. Pero kapag handa ka na, sana masabi mo na. Dahil kawawa rin si Sandy, kailangan niya na isang ama. Wala sa sariling tumangulang si Sammy. Sobrang gulantang pa rin siya sa mga nangyari. Hindi niya akalain na ang lalaking ibinaon niya sa limot ng ilang taon ay matatagpuan niya ulit. Ang masaklap katrabaho pa niya. Mababaliw na ako sa mga nangyayari. Napailing si Sammy. Ang gandang bungad sa akin ito. Ang saya. Mangyak-ngyak niyang tawa. Kinabukasan ay agad na sumabak si Sammy sa isang operasyon. I-raid nila isang bahay na paggawaan ng droga. Mahalaga ang operasyon na to. Si Sergeant Major Zamora ang magiging pinuno ng operasyong ito. Lahat ay napalingon sa pintong bumukas at parang gusto na lamang maglaho ni Sammy na makita muli niya ang binatang kahawig ng kanyang anak. Sir! Sumaludo ang binatang si Will. Naayos ko na po ang mga gagamitin namin sa operasyon. Tumango ang lieutenant nila. Good, pwede na kayong magsikilos. Mabilis na umiwas ng tingin si Sammy nang humarap sa kanila si Will. Pumunta ang lahat sa labas at pumila. Aalis na tayo. Tumayo ang lahat at sumaludo. Sir, yes sir. Nakipag-unahan si Sammy sa labas. Sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya alam ang gagawin niya. Daig niya pa ang kriminal na nagtatago. Hindi kasama sa operasyon ang dalawa niyang kaibigan. Kaya hindi niya alam kung paanong iwas ang gagawin niya sa lalaking si Will. Napailing na lang si Sammy at luminya sa kanyang mga kasamahan na nakapila sa labas. Gawin niyo ang lahat para hindi mapahamak. Seryosong sabi ni Will sa kanila. Ang operasyong ito ay mahalaga dahil konektado ito sa pinakamalaking misyon na gagawin natin. Yes sir! Sagot ng lahat. Parang kinapos sa hininga si Sammy nang dumako ang tingin ni Will sa kanya. Ikaw ang bago, di ba? Tinanguan niya ang binata. Nakita ko ang mga records mo. At base sa nabasa ko sa records mo, ikaw ang pinakamagaling sa paghawak ng baril. So ikaw ang sasama kay Samaniego para maging sniper. Yes. Nakarinig naman siya ng sigaw ng bata kaya hindi niya naituloy ang sasabihin. Lahat sila ay natigilan nang may sumigaw mula sa labas ng gate. Pumihit ang ulo nila sa direksyon ng gate at nakita ang isang batang babae na kumakaway. Mama! Sigaw ng batang si Sandy. Napalingon si Sammy kay Will at dinagundong ng kaba ang dibdib niya nang makitang nakatingin ito sa anak niya. Sir, may I excuse for a minute? Agaw niya sa pansin ng binata. Sorry rin po sa estorbong nangyari. Ngumiti si Will sa kanya. Okay. You have 5 minutes to talk to your daughter. Kiming ngumiti si Sammy at tumango. Mabilis na tumakbo ang dalaga at nilapitan ang kanyang anak. Diba ang sabi ni Mama, bukas ka na pumunta? Nay, may misyon ako. Bakit niya po dinala si Sandy ngayon? Nilalagnat. Gusto raw niyang makita para gumaling siya agad. Nangangambang nilingon ni Sammy ang anak at hinipo ang noon nito. Halos mapamura si Sammy. Sa isipan nang makapa ang sobrang init na anak. Mama, gagaling na po ako mamaya. Nakangiting sabi ng anak ni Sammy sa kanya. Ingat ka po sa gagawin mo. Hihintayin ko po ang tawag mamaya, Mama. Nangilid ang luha ni Sammy bago tinanguan ng anak. Aalis na si Mama ha. Dadalawin kita mamaya. I love you, Sandy. Bye-bye po, Mama. I love you po. Ngumiti ang anak niya sa huli at hinalikan siya sa pisngi. Ayaw mang bitawan ni Sammy ang anak, ngunit wala siyang nagawa. Mabigat ang dibdib na bumalik siya sa mga kasamahan. Sumakay na kayo. Utos ni Will sa kanila. Agad naman silang sumakay sa dalawang sasakyan. Hindi maiwasang kabahan ulit ni Sammy nang makatabi niya si Will. May anak ka na pala.
Pagkausap sa kanya ng binata, ingatan mo ang sarili mo, ang bata pa ng anak mo. Salamat po. Mahinang sagot niya. Nang lumabas sila ng gate, ay wala na ang anak doon na lubos naman niyang pinagpasalamat. Buong biyahe ay hindi niya napakinggan ng maayos ang sinabi ng kanilang pinuno dahil nakafocus ang isip niya sa anak na may sakit. Angeles. Natauhan siya ng banggitin ni Will ang kanyang apelyido. Alam mo na ba ang gagawin mo? Tumango na lang si Sammy kahit pa ang totoo ay hindi niya talaga alam ang gagawin. Nahihiya kasi siyang magtanong pa. Lalo at kaharap niya ang lalaking ama ng anak niyang si Sandy. Nang makarating na sa base ng kalaban ay agad silang bumaba. Hindi maiwasang kabahan ni Sammy dahil hindi niya alam ang kanyang gagawing kilos. Sergeant, sino po si Samaniego? Utal na tanong ni Sammy kay Will. Sinabi ko na nga ba at hindi ka nakikinig? Nakikita mo yung pangit na kulang-kulang na yon? Ayun si Samaniego. Cairo ang pangalan niya. Siya ang makakasama mong tumambay sa itaas ng puno para magbantay ng mga kalaban. Tumango lang si Sammy bago lapitan ng lalaking itinuro ni Will. Hindi naman ito pangit sa paningin niya. May itsura ang lalaki. Kaso nga lang mukhang may saltik. Ikaw ba ang makakasama ko maging unggoy? Nakangiting tanong sa kanya ni Cairo. Napangiwi naman si Sammy at tumango. Ako nga makakasama mo, pero ikaw lang yung unggoy. Sungit? Dinig niyang bulong ni Cairo. Bakit ba ang sungit yung mga babae sa akin? Sobrang lakas ba ng sex appeal ko para ganyanin niyo ko? Hangin ang malakas sa'yo, hindi sex appeal. Inirapan ni Sammy ang lalaki bago ibaba ang mabigat na bag. Ito yung baril mo, sungit. Inabot ni Cairo ang isang sniper gun kay Sammy na agad namang kinuha ng dalaga. Lumingalinga si Sammy sa paligid at sa mga puno para makakuha ng magandang pwesto. Nilapitan ni Sammy ang isang mataas na puno na sa tingin niya ay perfect para makita ang mga kalaban sa loob ng bahay at sinimulang akyatin niyon. Pumwesto si Sammy sa isang matibay na sanga at nagsimulang ayusin ang kanyang baril. Nang maayos niya iyon, ay sumipat na siya sa maliit na butas upang tingnan kung ilan ang kalaban na nakapaligid sa bahay. May 3 bantay sa ibaba. Sabi ni Sammy mula sa maliit na earphone na nakakabit sa kanyang tenga. Maraming kalalakihan sa sala. May mga bantay sa tagong parte ng bahay. Iginala ni Sammy ang kanyang baril. May 2 tao sa bubong. Mukhang sniper din. Shit! Mabilis umiwas si Sammy nang makitang may babaril sa kanya. Dahil sa pagkataranta, ay nawalan siya ng balanse at nahulog sa puno. Buong pag-aakala niya ay babagsak siya sa lapag. Ngunit may mga brasong sumalo sa kanya. Ayos ka lang? Alalang tanong ni Will. Hindi ka ba tinamaan? Hindi makasagot si Sammy dahil sa pagkagulat. Wait, nakita na ba tayo dati? You look Ayos lang ako. Mabilis na sabi ni Sammy at bumaba sa bisig ng binata. Nakita ko ng isang sniper. Kailangan nating lumipat ng pwesto. Wala nang oras. Napalingon sila kay Cairo na nasa itaas ng puno at bumabaril. Inuna niyo pa ang titigan dyan. Nakita na tuloy tayo. Maganda kayo. Seryosong sabi ni Will. Susugod tayo sa loob. Tumango ang lahat at nagsimulang kargahan ng bala ang kanilang mga baril. Will, tatalon ako, saluhin mo ko. Sabi ni Cairo at tumalon sa puno. Imbis na saluhin siya ng kaibigang si Will, ay binaliwala lang siya nito. Bumagsak si Cairo sa paanan ni Sammy. Ang sama ng ugali mo. Singhal ni Cairo sa kaibigan. Si Angeles sinalo mo, tas ako hindi. Friendship over na tayo. Daldal mo? Inis na sabi ni Sammy kay Cairo. Kapag ikaw ang kasama ko, maaga ako mamamatay. Bahala ka sa buhay mo. Iniwan ni Sammy ang dapat niyang kasama. Wala na siyang pakialam kung magalit man ang pinuno nila. Hindi niya kayang tiisin ang kasama dahil sobrang daldal ni Cairo. Sabi ko kay Samaniego ka sasama. Sabi ni Will nang makitang nakasunod si Sammy sa kanya. Delikado ang pwesto ko. Baka mabaril ka.
Mas mababaril ako kapag si Samaniego ang kasama ko. Ang daldal nung lalaking yun. Natawa naman si Will at napailing. Sige, sa akin ka na sumama. Basta sa likod ka lang ha. Huwag kang haharap baka tamaan ka. Tinanguan lang ni Sammy ang lalaki. Nagsimula na silang sumugod sa malaking bahay at nakipagpalitan ng putukan sa mga kalaban na dapat ay huhulihin nila. Hanggat maaari magtira kayo ng buhay, sabi ni Will sa mga tauhan. Sila, wala yata silang balak itira sa atin. Nagsalubong ang kilay ni Sammy nang sumulpot sa kanyang gilid ang binatang si Cairo. Nandito ka na naman? Maghanap ka na ibang pwesto mo, huwag kang sunod na sunod sa akin. Ay sorry ate girl ha, kakampi niyo kasi ako. Sarkastikong sabi ni Cairo. Gusto mo kumampi ka sa kalaban para magkahiwalay tayo? Inirapan lang ni Sammy ang binata at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Halos kalahating oras din silang nakipagpalitan ng putok bago matigil ang lahat. Sumuko na ang ibang kalaban habang ang kalahati sa mga ito ay mga nakahandusay na. Pagod na napaupo si Sammy sa lapag at isa-isang hinubad ang magbibigat niyang dala. Ang galing mo pala sa labanan. Kusang kumabog ang dibdib ni Sammy nang maupo sa tabi niya si Will. Hindi ka ba tinamaan? Umiling si Sammy at hinubad ang gloves. Salamat sa pag-cover. Wala yun. Nakangiting sabi ni Will. Ang dami mong galos. May baon akong ointment, baka. Wag na. Sabi ni Sammy at agad na tumayo. Aalis na ata tayo. Maraming salamat na lang sa concern mo, sir. Bago pa makapagsalita si Will, ay agad na itong tinalikuran ni Sammy. Ayaw ni Sammy na mapalapit sa lalaki o magkaroon ng ugnayan dito. Gusto niya iwasan nito dahil natatakot siya na baka makilala siya ng binata. Hindi mapigilan ni Will na magtaka sa ikinilos ng dalagang si Sammy. Gusto niya lang namang mapalapit dito ngunit tila nilalayuan siya ng dalaga. Sobrang pamilyar din ng dalaga sa kanya at pilit niyang inaalala kung saan niya ito nakita o nakilala. Crush mo yan? Nabaling ang tingin niya sa kaibigang si Cairo. Pwede na naman siya para sa'yo, kaso hindi bagay sa kabaitan mo. Kapag nagkatuluyan kayo, siguradong maghahalo ang balat sa tinalupan. Pinagsabi mo. Kunot noong tanong ni Will sa kaibigan. Tinira mo ba yung shabu na nakuha natin doon sa bahay? Bagay nga kayo na may sungit. Pareho kayo mapanlait. Magsama kayo. Hindi na pinansin ni Will ang kaibigan at muling pinagmasdan ng dalagang si Sammy. Sinusubukan niya talagang alalahanin kung saan niya nakita ang dalaga pero walang pumapasok sa kanya isipan. Anong nangyari? Takang tanong ni Will nang biglang huminto ang sasakyan. Sergeant, nasira po yung makina. Sagot ng driver. Baka dito po muna tayo magpalipas ng gabi. Papalubog na rin kasi ang araw. Kung kailan malapit na sila ay saka pa nasira ang sasakyan nila. Hindi ba maayos agad? Tanong ni Sammy. Gustong makabalik agad ng dalaga dahil may pupuntahan siya. Pupuntahan niya ang kanyang anak. Nag-aalala siya dahil baka tumaas ang lagnat nito. Gagawin ko ang makakaya ko. Sagot ng driver. Walang nagawa sila Sammy kundi ang bumaba ng sasakyan at maupo sa ilalim ng isang puno. Hinubad ni Sammy ang suot na uniforme at isinampay ito sa kanyang bag. Pwede bang tumawag na lang na susundo sa atin? Tanong ni Sammy kay Will. May problema ba? Bakit nagmamadali ka? Takang tanong ni Will sa dalaga. Natatay siguro. Sabad ni Cairo na ikinakunot ng noon ni Sammy. Pwede ka naman dyan sa damuhan. Hindi ka namin sisilipan. Aray naman! Sinapok siya ni Sammy. Nanggigigil na ako sa iyong lalaki ka kapag hindi kita natansya, mas pipiliin ko na maging kriminal. Enough! Cairo, will you shut your mouth? Kailangan ko makauwi. Napahinga ng malalim si Sammy. May sakit ang anak ko. Nag-aalala ako para sa kanya. Okay, gagawa ko ng paraan. Sabi ni Will at tumayo. Wait for me here. Tinanaw lang ni Sammy ang binatang umalis. Sumandal si Sammy sa puno at kinuha ang cellphone niya.
Napangiti ang dalaga na bumungad sa kanya ang picture ng anak na wallpaper niya. Yan ang anak mo? Hindi pinansin ni Sammy ang binatang si Cairo. Ang ganda, kahawig ni Will, chismoso. Singhal niya sa binata. Doon ka nga, mind your own business. Umungot lang si Cairo at nilayuan ang dalaga. Si Sammy naman ay sinubukang tawagan ng ina niya. Kaya lang ay walang signal sa lokasyon nila. Bagsak ang balikat, na sumandal na lang si Sammy sa puno at pumikit. Maayos na ang makina ng sasakyan. Mabilis na napadilat si Sammy at napatayo dahil sa balitang narinig. Sumakay na kayo. Masaya ang dalaga dahil makakauwi na siya sa kanyang anak. Buong biyahe nila ay tahimik lang siya habang patingin-tingin sa kanyang cellphone. Nang makarating sa headquarters, ay mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Umuwi ka na. Kinuha ni Will ang mga gamit niya. Ako nang bahala dito. Alanganin man, ay tumango si Sammy at kaagad na binitiwan ang mga gamit niya. Mabilis siyang tumakbo paalis ng headquarters para umuwi sa anak niya. Isang sakayan ng tricycle ang ginawa ni Sammy bago siya makarating sa kanila. Agad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay na ikinagulat naman ng kanyang magulang. Nakakagulat ka naman, Sammy. Napahawak ang kanyang ina sa dibdib nito dahil sa sobrang gulat. Napasugod ka? Tanong naman ng ama niya. Nag-alala ka kay Sandy. Si Sandy po, bumaba na po ba yung lagnat niya? Huwag kang mag-alala. Nawala na yung lagnat. Nasa kwarto yung anak mo at natutulog. Pupuntahan ko lang po. Agad na iniwan ni Sammy ang mga magulang at nagtungo sa kwarto kung saan ang kanyang anak. Nadatnan ni Sammy ang anak niya na mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ito at naupo bago haplosin ang buhok ng magandang anak. Nandito na si Mama. Pasensya ka na kung laging wala ako sa tabi mo ha. Kailangan kasing mag-work ni Mama para sa'yo. Para sa atin. Yumuko siya para halikan ng noo ng kanyang anak. Saglit pang nanatili si Sammy bago niya napagdesisyon ng umalis dahil kailangan niyang bumalik sa headquarters. Nay, bukas na po ako mag-aabot. Sabi ni Sammy sa kanyang ina. Hindi ko po dala ang wallet ko. Kahit panggastos na lang kay Sandy ang iabot mo, anak. Sambit ng kanyang ina. May budget pa naman kami ng tatay mo. Sa susunod ka na magbigay. Ngumiti si Sammy at niyakap ang mga magulang bago tuluyang umalis ng kanilang bahay. Halos 7:30 na ng gabi nang makarating siya sa headquarters. Agad siyang pumasok sa loob at dumiretso sa kanilang dorm. Nasabi ni Will ang nangyari. Bungad sa kanya ni Summer. Kamusta si Sandy? Bumaba na ang lagnat. Yung mga gamit ko pala. Ayun, nasa ilalim ng kama mo. Sagot ni Jenny sa kanya. May pagkain na sa lamesa. Kumain ka muna bago magpahinga. Kami na muna ni Summer ang mag-overtime sa opisina. Sambit ni Jenny. Salamat. Nakangiting, sabi ni Sammy sa kanyang mga kaibigan. Kumain muna si Sammy bago dumiretso sa kwarto niya. Hindi na siya nagpalit pa dahil gustong-gusto na niyang magpahinga. Masyado siyang napagod sa mga nangyari sa kanya ngayong araw. Maaga namang gumising si Will. Naunahan niya pa ang pagtunog ng kanilang alarm sa HQ. Ganito talagang oras lagi siyang gumigising para sa exercise. Nag-stretching muna si Will bago sinimulang tumakbo. Paikot niyang tinakbo ang kanilang malawak na headquarters. Takbo lamang ng takbo si Will at natigil lamang ang kanyang pagtakbo nang makita ang batang babae sa labas at isang ginang. Hi! Kumaway sa kanya ang batang babae. Kaibigan ka po ni Mama ko dito? Agad namang naglakad palapit si Will sa gate. Bahagyang nagulat ng kanyang muka nang mapansin ang pagkakahawig nila ng batang babae. Napaaga yata kami? Sabi ng ginang na kasama ng bata. Ang kulit kasi nitong apo ko. Gustong-gusto na makita ang mama niya. Nakilala ni Will ang ginang. Kaya sigurado siyang si Sammy ang mama na tinutukoy ng batang babae. Gusto mong pumasok? Tanong ni Will sa batang babae. Ngumuso ang bata at umiling.
Sabi ni Mama bawal daw po akong pumasok sa loob kasi mapapagalitan ako. Hintayin ko na lang po si Mama ko. Napangiti si Will bago pantayan ng bata. Mas lalo niyang nasilayan ang pagkakahawig nila ng bata. Kumabog na lamang ang kanyang dibdib nang hawakan niya ang kamay nito. Walang magagalit dito. Pwede kang pumasok kung gusto mo. Umiling ang batang babae. Mamaya na lang po ako papasok kapag nandito na si Mama ko. Tsaka sabi po ni Mama wag daw po ako makikinig sa mga strangers. Kaya po kahit pogi ka at kaibigan niya ikaw, hindi ako sasama. Paano kung magpakilala ako? Tanong ni Will sa bata. Ako si Will. Will? Kayo po yung nagbibigay ng jacket at 10,000? Inosenteng tanong ng batang babae na ikinatawa ni Will. Kayo po yung nasa Wawawin? Bakit po iba ang itsura niyo ngayon? Bakit sa TV hindi naman ikaw ganyan kapogi tapos wala kang umbok sa tiyan? Yan po oh. Pagtutukoy ng bata sa abs ni Will. Kapag sa TV malaki po yung tiyan mo. Mas lalong natawa si Will. I'm not him. Magkapareha lang kami ng pangalan. Napatango ang batang kausap ni Will. Okay po, pero hindi pa rin ako sasama sa inyo. Napatango na lang si Will at hindi maiwasang mamangha sa batang babae. Sobrang namamangha siya sa kabibuhan ng bata. O sige, kung ayaw mo, ikukuha ko na lang kayo ng upuan. Mabilis namang tumakbo papasok ng headquarters si Will at kumuha ng upuan. Nang makakuha siya ay binalikan niya ang ginang at batang babae sa gate. Ibinigay niya ang mga ito sa dalawa dahil ayaw talagang pumasok ng mga ito. Ilang taon ka na? Tanong ni Will sa batang babae. Saglit na nagbilang ang bata bago ipinakita ang 6 na daliri nito. 6 po, pero malapit na po ako mag-7. Nag-aaral ka na? Opo, grade 1 na po ako. Pero wala po kaming school ngayon kasi bakasyon po namin. Anong gusto mo paglaki mo? Napangusa ang batang babae. Gusto ko pong maging nanay. Hindi mapigilang matawa ni Will dahil sa sagot nito. Mama! Mabilis na napalingon si Will sa kanyang likuran nang isigaw ng batang babae ang salitang mama. Nalingunan niya si Sammy, nagulat ang itsura na ikinataka niya. Anong ginagawa mo dito? Utal na tanong ni Sammy sa kanya. Sinasamahan ko lang mama at anak mo. Formal na sagot ni Will. Papasok na rin naman ako sa loob. Total, nandito ka naman na. Tumango lang si Sammy dahil hindi alam ng dalaga ang magiging reaksyon. Binalingan ng tingin ni Will ang batang babae at nginitian nito. Babay na. Paalam ni Will sa bata. Magpakabait ka at mag-aral ka ng mabuti ha. Thank you po. Sagot ng batang babae kay Will. Mauna na ako. Paalam ni Will sa ginang. Tumayo na si Will at naglakad palapit kay Sammy. Parang nakuryente si Sammy nang tapikin ng binata ang kanyang balikat. Nang mawala si Will sa paningin ni Sammy ay dali-daling nilapitan ni Sammy ang kanyang anak at ina. Ang aga niyo naman po. Kamusta ka na, Sandy? Hindi ka na ba nilalagnat? Gustong yakapin at kandungin ni Sammy ang anak niya kaya lumabas siya ng gate at nagdala ng kanyang inuupuan. Mabilis niyang binuhat si Sandy at inupo sa kanyang kandungan. Mama, kinausap ako kanina nung guy. Kilala ko na po siya. Pwede ko na po siya hindi gawing stranger? Kung yan ang gusto mo. Pero wag kang gaanong magtitiwala baka mapahamak ka. Tumango ang batang si Sandy. Mabait naman si Will po. Binigyan nga niya po kami ng upuan ni Wawa Kumusta ang tulog mo? Pag-iiba ni Sammy sa usapan. Good lang po. Hindi po siya very good kasi hindi kita katabi, Mama. Kailan po ulit kita makakatabi sa pagtulog? Kapag natapos ang isa pa naming operation, makakatabi mo na matagal si Mama. Sagot ng dalaga sa kanyang anak. Napatango naman ang batang si Sandy. Pagpe-pray ko po yan. Saglit pang nakipag-usap si Sammy sa kanyang anak bago siya tuluyang nagpaalam dito. Bumalik siya sa loob ng headquarters
at natagpuan ng dalawang kaibigan na mukhang kagigising lang at palabas pa lamang. "Hindi niyo naabutan si Sandy," sabi ni Sammy sa mga kaibigan. "Kaalis lang." Napaungot naman si Summer. "Hindi ko talaga matsyempohan ang magandang Sandy na yan. Baka mamaya babalik ulit yun. Kulang na nga lang ay dito na tumira yung anak ko na yun." "Angeles." Natigilan silang lahat at tapalingon sa nagsalita. Kumabog ang dibdib ni Sammy nang makita ang binatang si Will na may dalang plastic bag. "Pupunta ba ulit dito si Sandy?" "Bakit?" Kunot noong tanong ni Sammy. "I just want to give this to her." Inangat ni Will ang plastic na may lamang tela. "Binili ko yan para sa pamangkin ko. Yun nga lang ay hindi kasya kaya ibibigay ko na lang sa kanya." "Kunin mo na," sabi ni Jenny kay Sammy. "Para naman kay Sandy yung ibibigay." Nagdadalawang isip man si Sammy ay agad niya pa rin tinanggap ang binigay ni Will. "Salamat po, Sergeant," sabi niya sa binata. Tumango lang si Will bago sila tinalikuran. Nang mawala sa paningin nila ang binata, ay agad na hinablot ni Summer yung plastic bag at tiningnan ng laman. Bumungad sa kanila ang military uniform na pangbata. "Nox, maganda to kapag nag-family picture kayo." Nakangiting sabi ni Summer. "What are you waiting for, Sammy? Aminin mo na yan." "May makarinig sa'yo." Hinampas ni Sammy sa braso ang kaibigan. "Wait, nakita yung dalawa?" Tanong naman ni Jenny. "Oo," sagot ni Sammy at tiniklop yung bigay ni Will. "Maagang pumunta sila mama dito. Nagkita kanina yung dalawa sa gate at nag-usap pa." "What if may kutob na si Will? Ang ingay mo." Inirapan ni Sammy ang kaibigan. "Kumain na nga lang tayo. Baka may makarinig pa sa pinag-uusapan natin." Tumango lang yung dalawa. Nagtungo sila sa cafeteria at nagsimulang bumili ng pagkain. Nagkatinginan na lamang sila nang biglang tumugtog ang speaker at tumunog ang paborito nilang music. Napatingin na lang ang iba sa kanilang tatlo nang kanilang iginiling ang katawan habang naglalakad patungo sa upuan nila at nagtatawanan. Lingid sa kaalaman ni Sammy ay nakatitig sa kanya ng seryoso si Will na unti-unting naaalala kung saan niya nakita at nakasama ang dalaga. Matamang nakatitig si Will sa babaeng si Sammy na gumigiling at habang tumatawa at naglalakad patungong upuan nila. Alam na niya kung saan niya ito nakita. Alam niya na kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng kanyang katawan noong unang masilayan ng dalaga. Ang dalaga ay ang nakasama niya sa isang mainit na gabi 6 years ago. Hindi siya pwedeng magkamali. Dahil sa giling ng dalaga, kaya siya nito nabihag. Matunaw niya si Misungit. Nabalik sa katinuan si Will nang sumulpot ang kaibigang si Cairo. Kasunod nito si Captain Sky at Colonel Kael. "Type mo si Sammy?" Tanong ni Kael sa binata. "Gusto mong ilakad kita?" Umiling si Will. "Hindi ko kailangan ng tulong mo pagdating sa pagdiskarte sa isang babae." "Yabang?" bulong ni Cairo na narinig naman ni Will. Sinamaan ng tingin ni Will ang kaibigan na hindi naman siya pinansin at dire-diretso lang na pumila sa counter at bumili ng pagkain. Bumili na lang din sila Will bago dumiretso sa upuan na malapit sa table ng 3 dalaga. "Bro, what if may anak pala ako?" Tanong bigla ni Will na ikinasamid ng mga kaibigan. "Huwag ka namang nagugulat ng ganyan." Sita ni Cairo sa kanya. "How did you say that?" Tanong naman ni Sky. "Feeling ko lang." "Naalala mo pa rin yung nakasama mo ng 6 years ago?" Tinanguan ni Will ang kaibigang si Kael. "Paano nga kung may anak kayo na nakasama mo?" Napalingon si Will kay Sammy na masayang nakikipagtawanan sa dalawang kaibigan. "Eh di magpapakatatay ako. Papatunayan kung deserve ko maging tatay, lalo na sa anak ko." "Wow, hindi ba dati sabi mo ayaw pa maging tatay?" Panunukso sa kanya ni Cairo. "Palamunin pa lang kasi ako noon. Pero ngayon hindi na ako palamunin at kaya ko nang bumuhay ng sarili kong pamilya."
Saan mo naman hahanapin yung babaeng na anakan mo kung sakali? Tanong ni Sky sa kanya. Ngumiti si Will habang kay Sammy ang tingin. I already found her. Kunot noong nilingon ni Sammy ang kanyang gilid nang pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Ganon na lamang ang kanyang taranta na makitang mariing nakatitig sa kanya ang binatang si Will. Mabilis niyang iniwan ang tingin sa binata. May ipapasang pala akong report kay Colonel. Kailangan ko na umalis. Hintayin mo kami. Malapit na kami matapos. Sabi ni Jenny. Sunod na lang kayo. Sagot ni Sammy at mabilis na umalis ng cafeteria. Nagtataka siya kung bakit gano'n na lang ang tingin ni Will sa kanya. Nakilala na ba siya nito? Hindi pwede ang bagay na yun. Natatakot siya sa mga mangyayari. Angeles. Napahinto sa paglalakad si Sammy nang marinig ang boses ni Will mula sa kanyang likuran. Maaari ba kitang makausap ng personal? Kinalma muna ni Sammy ang kanyang sarili bago unti-unting lingunin ng binatang si Will. Sir, marami pa po akong gagawin. Formal na sabi ni Sammy sa binata. This is important, Angeles. Seryosong sagot ni Will sa kanya. Pasensya na talaga, Sergeant. Hindi po, it's about your daughter. Natigilan si Sammy dahil sa sinambit ng binata. Is she my daughter? Dinagundong ng kaba ang puso ni Sammy. Pero pinanatili niyang formal ang kanyang itsura. Ano ho bang sinasabi niyo, Sergeant? Formal na tanong ni Sammy. Imposible ho yung sinasabi niyo. Paano kung ikaw ang magiging ama ng anak ko? Ngayon lang naman ho tayo nagkita. 6 years ago. Tuluyan ang namutla si Sammy dahil sa isiniwalat ng binata. We met 6 years ago and we had one night stand. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kinakabahang sabi ni Sammy. Aalis na ako. Don't deny it, Sammy Angeles. I know you still remember how you moaned my name. I know you still remember how you screamed for more while I'm thrusting inside you. Tama na. Pigil ni Sammy sa binata. Hindi ikaw ang ama ni Sandy. Nasa abroad ang ama ni Sandy. Make sure of that, Angeles. Because once I found out the truth, hindi ko kayo pakakawalan ni Sandy. Tinalikuran siya ni Will at tuluyang umalis. Napasandal na lang si Sammy sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Gusto man niya aminin talaga kay Will ang totoo pero pinangungunahan siya ng takot at kaba. Pinangunahan din siya ng hiya dahil sa sinabi ng binata. Bakit pa kasi kailangan itong detalye ang nangyari noon? Ayos ka lang? Dumating ang mga kaibigan ni Sammy kaya bahagya siyang kumalma. Alam na ni Will. Tulalang sambit ni Sammy. Anong gagawin ko? Alam na niya pero tinanggi ko pa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mababaliw na yata ako. Ano ba kasing pumipigil sa'yo? Tanong ni Summer. Hindi ko alam. Kailangan ko pa siguro ng time. Sammy, hindi pa ba sapat ang 6 na taon? Tanong ni Jenny sa kanya. Gaano kahabang time pa ba ang kailangan mo kapag 18 na si Sandy? Basta, ipapakilala ko rin siya. Bumalik na nga lang tayo sa trabaho. Feeling ni Sammy ay na-drain siya ng araw na yon. Grabe naman kasing diretsahan ang ginawa ni Will sa kanya. Wala man lang preno. Wow! Thank you for the gift, Mama. Masayang sabi ni Sandy sa kanyang mama Sammy. Ang ganda po nitong gift ko. Gusto ko po itong suotin sa birthday ko. Bigayan ni Kuya Will, anak. Sagot ni Sammy kay Sandy. Yung nasa TV po. Natawa si Sammy at napailing. Yung co-work ni Mama, di ba nakilala mo na siya? Napatango naman si Sandy at tinignan na lang ang damit na binigay sa kanya ng Mama Sammy. Mama, birthday ko po, pupunta po ba si Papa? Sana po pumunta siya tapos gusto ko po nakasuot siya ng uniform na kagaya nito sa akin. Ang tagal na po. Baka po tapos na siya ngayon sa mission niya. Napakagat sa ibabang labi si Sammy. Gusto mo na talaga makilala si Papa mo? Masayang tumango si Sandy. Tapos po tabi kami matutulog, Mama. Tatawagan niyo po si Papa ko, please. Gusto ko na po siya makilala at makasama ng matagal.
Napatango si Sammy. Promise ni Mama, kasama mo si Papa sa birthday mo. Napatayo naman si Sandy at yumakap sa kanya. Talaga po. Thank you po Mama ko. I love you so much po. Napatigil sa pagmumoment ang dalawa nang may tumikim. Pareho silang napalingon sa kanilang likuran nang makita ang naroon. Pareho silang nagulat na makita si Will. Kuya Will! Humiwalay si Sandy kay Sammy at nilapitan ng lalaki. Thank you po sa bigay niyo. Susuotin ko po ito sa birthday ko. I'm happy that you like it. Nakangiting binuhat ni Will ang batang babae. Ikaw lang mag-isang pumunta dito? Hindi kasi nakita ni Will ang ginang na laging kasama ng bata. Kasama ko po si Wowo. Sagot ng batang si Sandy. Namasada lang po siya saglit pero pabalik na po yun. Binalingan ni Will ang tingin si Sammy. Bakit hindi kayo pumasok? Masyadong madilim dyan sa labas. Wag na, baka dumating si tatay. Mahinahong sagot ni Sammy. Tumango si Will at naupo sa kinauupuan ni Sandy. Gandong ni Will ang bata. Napaayos ng upo si Sammy dahil kaharap niya na ngayon ang binatang iniiwasan niya. Kailan ang birthday mo, Sandy? Sobrang lapit na po. Sabi ni Mama ko, 2 weeks na lang birthday ko na. May I know what's your wish? Ang gusto ko lang po pumunta si Papa ko sa birthday ko. Dumako ang tingin ni Will kay Sammy dahil sa sinabi ng bata. Tagal na po kasi ni Papa sa work. Gusto ko pa makilala na siya. Gusto ko pong pumunta si Papa sa birthday ko tas pareho kami ng damit. Malay mo pupunta ang Papa mo. Kung papala rin at papayag ang Mama mo. Baka pumunta talaga ang Papa mo. I know your Papa wants to see you too. Umiwas na lang ng tingin si Sammy dahil hindi niya kinakaya ang titig sa kanya ng binatang si Will. Titingnan ko, anak, kung hindi busy ang Papa mo. Sabi ni Sammy sa anak. Thank you talaga, Mama ko. Sobrang love na love po kita. Bumaba si Sandy sa pagkakakandong kay Will at lumapit sa kanyang ina. Magpipray po ako na sana hindi maging busy si Papa ko. Tumango lang si Sammy at niyakap ang anak. Saglit pang naghintay si Sammy sa kanyang tatay bago ito dumating. Pasensya na at natagalan. Sabi ng ama ni Sammy, ang dami kong nadaan ng pasahero, sayang din ang kita. Okay lang po tay, ingat po kayo sa pag-uwi ni Sandy. Bye-bye Mama. Humalik si Sandy sa pisngi ni Sammy ng marami. Hindi na po kita mapupuntahan dito bukas kasi sasama ako magtinda kay Wawa. Tawag na lang po ako ha. I love you po. I love you too, baby. Sagot ni Sammy sa kanyang anak. Bumaling naman si Sandy kay Will. Thank you po sa gift. Ingat ka po. Take care too, little girl. Tugon ni Will sa batang si Sandy. Nakatanaw lang ang dalawa kila Sandy na papaalis. At nang mawala ito sa kanilang paningin ay dinampot na ni Sammy ang gamit na upuan. She's hoping for her father. Sabi ni Will at inagaw sa kanyang bitbit na bangko. Paano na yan? Nasa abroad yung father niya. Gagawan ko na lang ng paraan. Mahinang sagot ni Sammy. Okay. Umaasa ang bata. Inis na hinarap siya ni Sammy. Oo na, pumunta ka na. Why? Ibinaba ni Will ang kanyang bitbit na upuan. Am I her father? Oo, ikaw ang papa ni Sandy. Ani Sammy at umiwas ng tingin. I knew it. Napangiwi na lang si Sammy nang humalakak si Will na animoy nasisiraan ng bait. Una pa lang alam ko na. Magkamukha kami ni Sandy. Huwag kang maingay. Sita niya dito. You can't stop me, Sammy. I am so proud. Nakangising binitbit nito ang upuan. I'm excited for her birthday. Pwede bang ako na sumagot sa cake niya? Tumango si Sammy. Kuya, ano gusto mo? Sagot ko na rin ang venue at mga handa, pati yung iba pang Ikaw na lang kaya ang maghanda. Sarkastikong sabi ni Sammy sa binata. Kalmahan mo, Sergeant. Pag-usapan natin next week, okay? Kalmahan mo muna. Parang batang tumango lang si Will sa kanya.
Last question. May posibilidad bang mag-iisang pamilya tayo? I mean, pwede bang subukan? Natulala naman saglit si Sammy at hindi alam ang isasagot. Kalma lang, Will. Please lang, huwag muna nating pag-usapan yan. Napatangong muli ang binata. I just wanted a complete family for Sandy. Lumahi kasi akong hindi kumpleto ang pamilya ko. Ayaw kong maranasan yun ni Sandy. Unti-untiin natin. Kailangan ko rin munang masiguradong wala kang sabit. Malay ko bang may iba ka pang panganay? Wala. Sa giling mo lang naman ako naakit at ikaw yung huling babaeng nakasama ko sa kama. Okay. Putol niya sa sasabihin nito. Tama na. Itulog mo na yan, Sergeant. Masyado kang mainit. Napailing na lang si Sammy at iniwan ng binata na nakanguso habang inaayos ang mga upuan. Pakiramdam ni Sammy ay nabawasan ng bigat ng kanyang dibdib. Ngayong nasabi niya na kay Will ang totoo. Ang tanging pinoproblema lang ni Sammy ay kung paano sasabihin sa anak na ang binata ang kanyang ama. Good morning. Halos mapatalon sa gulat si Sammy nang biglang sumulpot si Will sa kanyang harapan na makalabas sila ng kanilang dorm. Problema mo? Ang aga-aga ang creepy mo. Takang tanong niya sa binata at umayos ng tayo. I just want to greet my daughter's mother. Nakangiting sagot nito. Alam na niya? Sumulpot naman si Summer kasunod si Jenny. Nox, happy family na ba? Tumigil ka. Sita ni Sammy sa kaibigang si Summer. Kilala na ni Sandy si Will? Tanong ni Jenny. No. Umiling si Will. Makikilala ako ng anak ko sa birthday niya. I will be her special guest. Kumalma ka. Sige na, tatapusin ko pa yung ipapasok kong report kay Colonel. Hindi na pinagsalita ni Sammy ang mga kasama at basta na lang tinalikuran ng mga ito. Dumiretso si Sammy sa opisina ng magkakaibigan at nagsimula magtrabaho. Hindi siya mag-aalmusal dahil busog pa naman siya. Nasa gitna siya ng pagtatype sa keyboard nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti na lang si Sammy nang makitang nakikipag-video call sa kanyang anak. Baby! Bati niya sa anak habang nagtatrabaho. Kamusta naman ang araw mo? Miss na po kita agad, Mama. Sagot ng kanyang anak. Mama, namamagana po pisngi ko. Yung mga customers po kasi ni Wawa pinanggigigilan ako. Kawawa naman ang baby ko. Nakangusong sabi ni Sammy. Magtago ka na lang kapag bibili kay Lola mo, okay? Tumango si Sandy. Mama, kumain ka na po. Kami po ni Wawa kumain na. Bumili po siya ng spaghetti para po almusal namin. Mama, anong ginagawa mo po? Tuwing kausap niya ang anak ay sinisigurado talaga nito na hindi sila mauubusan ng conversation. Alam ni Sammy na kapag ganito ang anak, ay ayaw pa nitong ibaba ang tawag. Mamaya pa kami kakain. Sagot ni Sammy sa anak. Gumagawa ako ngayon ng reports. Ipapasa kasi ito mamaya. Busy ka po? Umiling si Sammy. Kaya namang tapusin ni Mama ang work niya kahit kausap ka. Sige lang baby, magkwento ka lang. Napangiti si Sammy ng malawak nang umiti ang kanyang anak. Nagkwento? Nang nagkwento ang kanyang anak sa kanya at sinigurado naman niya ang bawat detalye ng kwento ay mapapakinggan niya. Tapos ano nangyari sa kuting? Tanong ni Sammy. Ayun po, walang nagawa si Wawa kundi iuwi. May 1 kuting at 2 tuta na ako sa bahay. Mabait naman ba ang mga pets mo? Hindi ka ba nila kinakagat o kinakalmot? Mababait po sila, madali lang po silang pagalitan. Takot nga po sila kay Wowo eh. Napatigil si Sammy nang bumukas ang pinto ng office. Iniluwal nito ang kanyang 2 kaibigan. Kausap mo si Sandy? Tanong ni Jenny. Oo. Sandy, nandito ang mga ninang mo. Kain ka muna. Naglapag ng burger at tubig si Summer sa lamesa niya. Pinabibigay ni Will. Kinuha na ng 2 kaibigan niya yung cellphone at kinausap yung anak niya. Napanguso naman si Sammy bago simulang kinain yung burger habang nagtatrabaho pa rin. Opo,
Pupunta po si Papa ko sa birthday ko kapag hindi siya busy. Narinig ni Sammy ang boses ng anak. Sana nga po hindi siya busy eh. Pupunta ang papa mo. Nilingon siya ni Summer, kaya napataas na lang isa niyang kilay. Excited na nga ang papa mo eh. Nakakausap niyo rin po ang papa ko? Wow, pakisabi po kay papa ko na mahal ko siya. Mahal ka rin ng papa mo. Sagot ni Jenny sa bata. Ilang minuto pang kinausap ng dalawa niyang kaibigan ng anak niya bago ibinalik sa kanyang cellphone. Mama, lobat na po ang cellphone ni Wawa, mamaya na lang po ulit. Paalam ng anak ni Sammy sa kanya. Ingat ka baby, I love you. I love you mama. Hinalikan pa ng kanyang anak ang screen ng cellphone na ginaya niya naman. Mukhang hindi lang yung anak yung gusto makuha ng tatay, mukhang pati ikaw. Nakangising sabi ni Summer sa kaibigang si Sammy. Limited edition ako, mahirap makuha. Pagbibiro ni Sammy. Alam mo, mas gusto ko mag-focus kami ni Will bilang magulang ni Sandy. Makakapaghintay naman siguro yung love namin sa isa't isa. Pero may chance. Kung kayang patunayan ni Will ang sarili niya, edi okay. Alam niyo naman ako. Tsaka alam niyo naman kung gaano ako kahigpit, di ba sa lalaki? Hindi pwede sa akin yung pagmamahal at kaya ka lang buhayin. Gusto ko rin yung may respeto at hindi hahadlangan ng buhay ko. Confirm, si Will na yan. Hindi na niya pinansin ang kaibigan at nagpatuloy na lang sa pagtatrabaho. Saktong lunch ay saka siya natapos sa kanyang ginagawang reports. Mauna na kayo sa cafe, ihatid ko lang to kay Colonel. Tinanguan lang siya ng kanyang mga kaibigan. Nagtungo si Sammy sa opisina ng Colonel. Kumatok muna siya ng 3 beses bago ito binuksan ng pinto at pumasok. Tapos na po yung report. Ang bilis mo talaga magtrabaho. Sabi sa kanya ni Colonel. Malapit na rin pala ang birthday ni Sandy. Saan ba ang celebration? Naghahanap pa po ako eh. Masyadong maliit kasi kung sa bahay ang venue. Pwede naman ganapin dito sa headquarters. I-request ko lang kay General at sigurado naman papayag yun. Masasaya rin ang birthday ni Sandy dahil hindi niya na kailangan pang mag-costume ng mga bisita niya. Napaisip ang dalaga sa sinabi ng Colonel nila. Sige po, Colonel. Kung papayag po si General, baka pwedeng dito na mag-birthday si Sandy. Ayos yan. Tara, lunch na tayo. Gusto mo lang makasabay si Summer eh. Panunokso niya kay Colonel. Natinawanan lang naman ito. Sabay silang nagtungo sa cafeteria at bumili ng pagkain. Nakita nila nakaupo sa upuan ng dalawa niyang kaibigan kasama si Will, Cairo at Captain Sky. Lumapit naman silang dalawa doon at doon na din nakiupo. Close pala kayo? Puna ni Will sa kanila. Ninong ako ng anak niya. Sagot ni Colonel. Huwag kang magselos, Will. Iba ang gusto ni Colonel. Biro ni Jenny. Hindi naman ako nagsiselos. Kahit ano naman kasi mangyari, sa akin pa rin siya uuwi. What is the meaning of this? Nakataas sa isang kilay na tanong ni Cairo. May something na kagad kayo? Wala. Masungit na sagot ni Sammy sa binatang si Cairo. Abay dapat lang. Sa akin lang si Will. Singhal ni Cairo sa kanya. Manahimik ka nga, Cairo. Inis na sabi ni Will sa binata. Napailing na lang si Sammy at hindi na pinansin pa ang mga kasamahan niya sa table na nagsimula ng mag-asaran. Dumako ang tingin niya kay Will at napangiwi na lamang siya ng kindatan siya ng binata. Mukhang may saltik din si Will at siguradong nahawa ito kay Cairo. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa dumating na ang pinakahihintay ng lahat, lalo na ni Will. Birthday na ni Sandy at sa headquarters ginanap ang birthday ng bata para mas malaki ang venue at mas makapag-enjoy ito. Happy birthday, ganda! Bati ni Summer sa anak at kaagad itong binuhat. Thank you po, mama ko. Sagot ng anak at hinalikan siya sa pisngi. Inabangan niya talaga ito sa gate ng headquarters para kaagad na mabati. Sinigurado niya munang masusolo niya ang anak dahil alam niyang pagkakaguluhan nito mamaya. Ang bongga naman yata ng birthday ng apo namin. Anang ama ni Sammy. Siyempre po, mahalaga ang 7th birthday ng baby kong maganda. Sagot ni Sammy. Tara na sa loob, hinihintay na nila ang celebrant. Naglakad na sila patungo sa mga bisita. Sa labas ng headquarters, gaganapin ang birthday.
Nagtayo lang sila ng mga tent para kung sakaling umulan ay hindi sila mababasa. Nandito na ang celebrant! Sigaw ni Summer kaya napunta sa kanila ang atensyon. Hindi maiwasang kabahan ni Sammy habang pinagmamasdan ng mga bisitang napapasinghap na lang habang nakatingin sa mukha ng kanyang anak. Marahil, napansin rin ng mga ito ang pagkakahawig ng anak niya sa Sergeant Major na si Will Zamora. Bumaba si Sandy mula sa pagkakarga ng ina at naglakad ng nakasaludo. "Sir!" Napatawa naman ng mga bisita at sumaludo na rin sa batang babae. "Thank you po sa pagpunta sa birthday ko. Sana po mag-enjoy po kayo." Napangiti naman ng mga bisita at binati siya. "Mama, nasaan si Papa? Bakit wala pa po siya?" "Mamaya dadating na si Papa mo. Kain ka na muna, baby." Tumango na lamang si Sandy bago maupo at sinimulang kainin yung spaghetti na sinandok ng mama niya para sa kanya. "Nandiyan na si Will," sabi ni Summer kay Sammy. "Talagang ternuhan ng anak niyo ah." Kagat-labing lumingon si Sammy sa likuran niya. Dumagundong ang dibdib niya na makita ang isang gwapong nilalang na may bitbit na mga military stuffed toys at naglalakad parapit sa kanila mag-ina. Hindi naman maipaliwanag ni Will ang nararamdaman niya. Masaya siya na kinakabahan. Natatakot din siya na baka masira niya ang party ng anak at itaboy siya nito. Nang makarating siya sa gitna ay kaagad niya inagaw ang mic kay Summer. "Hello. Happy birthday, Sandy. You're a big baby girl now." "Thank you po, Kuya Will." Sagot ng anak at ngumiti. "Sandy, di ba winish mo kay Mama na makita mo na si Papa mo?" Tumango ang bata. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo na ako ang Papa mo?" "Sandy, I'm your father." "Surprise?" Tumango si Sandy na ikinakaba ni Will. Buong akala niya itatakbo ito palayo. Pero halos manlambot siya nang yumakap ito sa binti niya. "Sabi ko na narinig ko nag-uusap si Wawa at Wawa. Sabi nila magkamukha po tayo kaya posibleng ikaw ang Papa ko. Masaya po akong makilala ka, Papa." Napangiti si Will at binuhat ang anak. "Masaya akong makilala ka, anak. Pasensya na kung matagal si Papa ha. Hindi kasi alam ni Papa eh. Kaya pala mas excited ka pa kay Sammy sungit. Instant tatay ka pala. Astig mo din, Will. Inggit ka lang." Ganti ni Will sa kaibigan na kaagad namang napasimangot. Napailing na lang si Will at lumapit kay Sammy. Naupo ito sa tabi ng dalaga. "Ubusin mo na ang kinakain mo, anak. Mamaya ay magpapagames na tayo." Masigla namang tumango si Sandy at nagpatuloy sa pagkain. Napalingon naman si Will kay Sammy na mabilis na umiwas ang tingin. "Kumain ka na?" tanong ni Will sa dalaga. "Hindi pa." Sagot ni Sammy at tumayo. "Bantayan mo si Sandy, kukwala ko ng pagkain natin." Agad na nagtungo ang dalaga sa kuwanan ng pagkain at kumuha ng pagkain nila ni Will. Bumalik ulit siya sa table nila at inilapag ang pagkain sa mesa. "Mama, pwede ba ako matulog sa tabi ni Papa?" tanong ni Sandy. Tumango naman si Sammy. "Pwede naman po." Napangiti si Sandy at maganang kumain ulit. Nang matapos ang kainan ay nagsimula na sila magpa-games. Masayang nanonood lang si Sammy sa anak na ngayon ay sobrang saya ng itsura. Masyadong naging maliksi ang kanyang anak kaya hindi na siya magtataka pa nang makatulog agad dito pagkatapos ng party. "Kami nang bahala dito," sabi ni Jenny. "Magpahinga ka na, masyado mong ginanahan kanina." "Tutulong ako," sabi niya at binalingan si Will. "Magpahinga na kayo ni Sandy, kami nang bahala dito." "Sigurado ka?" Tinanguan ni Sammy ang binata. "Okay, magpahinga ka agad pag natapos ka na ha." "Sige, salamat sa'yo. Pakibantayan na maigi si Sandy, malikot yan matulog." "I will." "Cairo, bantayan mo ang nanay ng anak ko ah. Huwag mong pagbubuhatin ng mabibigat yan. Kung hindi, mananagot ka sa akin." Mas lalaki pa nga yan sa akin eh." Nakasimangot na sabi ni Cairo. "Itulog mo na nga yan, masyado mo na akong iniinggit." Napailing na lang si Will bago tuluyang pumasok sa loob. Nakatanaw lang si Sammy sa binata hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. "Hindi masama kung bibigyan mo ng masayang pamilya si Sandy."
Gulat na napalingon si Sammy sa kanyang ina. Take a risk, anak. Nanay talaga nakakagulat. Napanguso siya. Sige na po, pwede na kayo umuwi ni tatay. Ayun niyo naman po dito matulog. Natawa ang kanyang ina at niyakap siya. Masaya ako na ganito ang nagiging buhay mo, Sammy. Laging proud sa'yo si nanay, ha? Tatandaan mo yan. Salamat po, Nay. Mahal na mahal ko po kayo ni tatay. Magaan ang pakiramdam ni Sammy na magising siya. Agad siyang bumangon at naligo bago lumabas ng dorm para puntahan ang anak. Natagpuan niya ito sa cafeteria kasama ang ama. Kaunti pa lang ang tao doon dahil sobrang aga pa. Naunahan pa nga yata nila ang alarm. Mama ko! Agad na kumaway sa kanyang anak na makita siya. Kumaway pabalik si Sammy sa anak bago naglakad pa palapit dito. Kumusta ang tulog? Tanong ni Sammy sa batang babae. Masarap po. Siyempre, katabi ko ang pogi kong papa. Hindi ka nagwiwi sa sapin? Umiling si Sandy. Mama, matagal na po akong hindi nagwiwiwi. Big girl na po kaya ako. Napangiti si Sammy at kinurot ang pisngi ng anak. Very good na ang baby na yan. Tapusin mo na ang pagkain mo dahil susundin ka na nila wawa mo. Nakangusong tumangulang ang bata at maganang kumain. Wala sa sariling dumako ang tingin niya kay Will at ganoon na lamang ang ilang niya nang mahuling nakatitig sa kanya ang binata. Bakit? Naiilang niyang tanong dito. Araw-araw mas lalo kang gumaganda. Napatunayan ko na talaga na hindi lang si Sandy ang gusto kong makuha, pati ikaw. Tantanan mo na ako sa mga ganyang pakulo mo, ah. Inirapan ni Sammy si Will. Hindi tumatalab sa akin ng mga ganyang banat. Hindi lang naman kita idadaan sa banat. Siyempre dapat may gawa din. Hindi na lang pinansin ni Sammy ang binata at sinaluhan na lang ang kanyang anak sa pagkain dahil mukhang ayaw na nito. Nang matapos sila sa pagkain ay nagtungo na sila sa gate ng headquarters dahil nag-text ang mga magulang ni Sammy na nandoon na sila para kuhanin ng batang babae. Tatawag po ako sa inyo. Malungkot na sabi ni Sandy. Bye-bye mama at papa ko. Mahal ko po kayo. We love you too. Tugon ni Will sa bata. Magpakabait ka, okay? Bukas naman ulit. Mahal ka palagi ni mama. Yumuko si Sammy at hinalikan ng anak. See you tomorrow, my baby. Love ko po kayo. Salamat po sa mga gifts. Nakatanaw lang si Will at Sammy sa tricycle na papalayo. Nang mawala na ito sa kanilang paningin, ay kaagad na pumasok sila sa loob ng headquarters. Pwede ba ako manligaw? Kinunutan lang ng noon ni Sammy si Will. Seryoso ako. Bawal pa. Napanguso naman si Will na hindi na lang pinansin si Sammy. Dumiretso si Sammy sa opisina nilang magkakaibigan at nandoon ang kanyang mga kaibigan. Nakakapagod, sabi ni Jenny at dumukmok sa table niya. Nakakapagod yung trabaho. Suplado pa yung captain. Nakakapagod na yung trabaho tas may iba pang mahal si Kael. Sabi naman ni Summer. Napailing na lang si Sammy at hindi na pinansin ng mga kaibigan na may kanya-kanyang hugot sa buhay. Ano pa ng plano niyo ni Will? Usisa ni Summer. Mag-focus kay Sandy. I mean sa inyong dalawa. Paglilinaw ng kaibigan. Hindi naman pwedeng si Sandy lang ang liligaya. Dapat kayo ring dalawa. Alam mo, wala pa akong time sa ganyan at saka si Sandy lang talaga ang priority ko. Miyo naman. Kaya unti na lang 31 ka na. Bahala ka, walang sisihan kapag napagod si Will. Kapal mo ikaw nga hindi makaamin kay Colonel eh. Umirap si Sammy. Love life mo muna, uy. Nag-focus na lang ulit sila sa trabaho at nang magtanghalian ay sabay-sabay silang lumabas para magtungo sa cafeteria. Pwede ba ako manligaw? Muntik nang mapamura si Sammy nang biglang lumitaw si Will. Hindi, tantanan mo muna ako, Will. Napanguso naman si Will at binigyan ng daan ang dalaga. Napailing na lang si Sammy at bumili ng kanyang pagkain bago naupo katabi ng mga kaibigan. Ngayon lang naging ganyan si Will. Bigyan mo na ng chance, sabi ni Summer. Kung makakapaghintay siya. Napailing na lang mga kaibigan niya at hindi na kumibo.
Nang matapos sila sa pagkain, ay muli silang bumalik ng opisina para tapusin ang mga ginagawa. Nakakapagod. Nag-unat si Sammy. Sisipagin lang yata ako kapag malapit na ang payday. Lahat naman. Natatawang sabi ni Jenny. Nang dumating ang kinagabihan ay kanya-kanya nang balik sa dorm. Maliban na lamang kay Sammy na dumiretso sa opisina ni Will. Hi, magpapaligaw ka na? Napairap si Sammy. Gusto ni Sandy na pareho tayo makita sa camera. Tumango lang si Will at sinarado ang laptop niya. Naupo ang dalawa sa sofa at ipinatong ang cellphone sa center table. Mama! Papa! Masayang kumaway si Sandy sa mga magulang niya. Kumusta po kayo? Excited na po akong magbukas para makasama ko na kayo. Darating din tayo dyan. Sagot ni Will sa anak. Anong gusto mong almusal bukas? Sigurado naman ako maaga kang pupunta. Humagikik ang bata na nasa kabilang linya. Gusto ko po ng sinangag at longganisa. Sige anak, ipagluluto ka namin ng papa mo. Yehey! Masayang sigaw ni Sandy. O ano, matulog ka na. Para naman may energy ka pa bukas. Sabi ni Sammy sa anak. Opo, I love you. Humalik muli sa screen si Sandy bago patayin ang tawag. Napasandal naman si Sammy sa kinauupuan at napapikit na lang. Nakakapagod. Huwag mong binibigla ang katawan mo. Hinawakan ni Will ang kamay niya at minasahe ito. Alam mo, sagutin mo lang ako at magiging ulirang asawa ako sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Gusto ko sana kung sakaling tayo in the future, huwag mo sana ako i-spoil. Gusto ko ay magtatrabaho pa rin ako at hati tayo palagi sa lahat ng bagay. Mariing nakinig si Will sa sinabi ng dalaga. Dapat marunong irespeto ang desisyon ng isa't isa at kung may hindi pagkakaintindihan ay dapat pag-usapan agad. Ngumiti si Will at tumango. Noted, Sammy. I won't pressure you again about courting you. Thank you for reminding me. Ngumiti na lang si Sammy at pumikit. Gusto niya munang magpahinga at namnamin ang pagmamasahe sa kanya ng binata. Mas lalong naging busy ang headquarters dahil sa malaking misyon na hahawakan nila. Ngunit kahit ganoon pa man ay hindi pa rin naman napabayaan nila Sammy at Will ang pagiging magulang. At hindi pa babayaan ni Will ang pagpaparamdam niya kay Sammy na gusto niya itong ligawan. Delikado sa misyon, buti na lang kasama mo ko. Sabi ni Will sa dalagang si Sammy. Nasa cafe silang dalawa at sabay na nag-late lunch. Inassign din kasi sila ng captain na maghigilap ng impormasyon sa stockroom nila. Sa sobrang dami ng mga papeles doon, ay hirap pa silang makahagilap ng impormasyon. Kaya ko na ang sarili ko. Ang sarili mo ang intindihin mo. Aba, may little Sandy ka pa. At may future bride. Dagdag ng binata. Napailing na lang si Sammy dahil sa sinabi nito. Nang matapos silang kumain, ay bumalik na sila sa stockroom na puno ng alikabok at maraming magugulong papeles. Kung pagod ka na, magpahinga ka na muna. Sabi ni Will sa kanya. Kaya ko naman itong mag-isa. Hindi ako mahina. Ikaw nga mukhang pagod dyan eh. Napanguso naman si Will at nagpatuloy na lang sa kanyang ginagawa. Isang hagila pa ang ginawa nila bago makita ni Sammy ang isang papeles na nasa pinakailalim. Malakas niya itong hinila na naging dahilan ng pag-uga ng malaking cabinet. Buong akala niya ay babagsak sa kanya ito pero malakas na ang kamay na tumulak sa kanya. Napaawang na lang ang bibig ng dalaga na makitang mabagsakan ng cabinet si Will. Will, ayos ka lang ba? Kahit mabigat ay persahang iniangat ni Sammy ang cabinet. Labas ka na, Will. Gumapang naman palabas si Will. Binitiwan ng dalaga ang cabinet at nilapitan si Will na sapo ang balikat at dumudugo ang ulo. Pasensya na. Naiiyak na sabi ni Sammy. Halika na sa klinik, gagamutin kita. Tinulungan niya makatayo ang binata. Sobrang nag-aalala si Sammy sa kalagayan nito. Nang makarating sa klinik, ay dinaig niya pa ang nurse sa pag-aasikaso. Inagaw niya basta sa nurse yung panggamot at siya na ang gumamot sa binata.
Na-dislocate ba ang balikat mo? Hindi naman. Huwag ka mataranta, ayos lang ako. Hindi ka okay. Hubarin mo yung damit mo, baka may pasaka, kailangan kong lagyan ng yelo yan. Sumunod naman kaagad si Will at hindi nag-atubiling tanggapin ang damit niya. Pinatalikod niya ang binata at mas lalo siyang nag-guilty nang makita ang malaking pasa sa likod ng balikat ng binata. Dinampian niya ito ng yelo habang ginagamot ang sugat sa ulo. Dapat hindi mo na ako niligtas, sabi niya rito. Ano gusto mong gawin ko? Hayaan ko mabagsakan ka ng cabinet. Seryosong tanong ni Will. Ayoko ng ganun. Hindi ko hahayaang masaktan ang ina ng anak ko. Hindi baling ako na lang. Napahinga na lang na malalim si Sammy at pinagpatuloy ang paggamot sa binata. Nang matapos siya, ay pinahiga niya muna ang dalaga para makapagpahinga. Iidlip lang ako saglit, pero ikaw huwag ka muna matulog. Pagkausap niya sa binata, masama yun. Tumango si Will at hinawakan ang kamay niya. Huwag ka nang umidlip, libangin mo na lang ako para hindi ako makatulog. Tumango naman si Sammy. Noong buntis ako, hindi ako huminto ng pag-aaral. Nagpatuloy ako kahit pa minamata ako ng mga tao. Noong nanganak ako, sobrang saya ko dahil ang ganda ni Sandy at worth it ang paghihirap ko. Kahit ilang buwan pa lang si Sandy ay nagawa ko siyang iwan para ipagpatuloy ang pangarap ko. At worth it naman dahil naging successful ako at malaki na ang baby ko. I mean, baby natin. Nasira ko ba mga pangarap mo? Tanong ni Will sa dalaga. Muntik lang. Pero kung maulit ang oras, mas gustuhin ko ulit na mangyari yung nangyari ngayon. Hindi dahil nag-enjoy ako sa ginawa natin, kundi dahil mas naging matatag at malakas ako dahil kay Sandy. Sa lahat na nangyari, si Sandy ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Kung mauulit din ang nangyari, pipiliin ko pa rin na maakit sa'yo. Pero sa pangalawang pagkakataong iyon, mas uunahan kita magising para hindi ka makatakbo at hindi mo maitago ang anak natin. Natawa naman si Sammy at napailing na lang. Handa ka na ba maging tatay nun kung sakali? Hindi pa. Pag-amin ni Will. Palamunin pa lang kasi ako nun ng mama ko. Pero hindi ko naman itataboy. Aalagaan ko pa rin kaya't hindi pa babayaan. Siguro magtatrabaho muna ako at hihinto ko ang pangarap ko para sa inyo ni Sandy. Napangiti si Sammy. Salamat kung ganun. Ngumiti lang si Will at hinalikan ang likod ng kamay niya. So pwede na ba ako manligaw? Tanong ni Will na ikinatawa ni Sammy. Ano nga? Si Sandy ang tanungin mo. Kapag napapayag mo si Sandy, pwede ka nang manligaw. Tinawagan ni Sammy ang mama niya at napangiti na lang siya nang marinig si Sandy na sumagot. Mukhang naghihintay talaga ng tawag ang anak niya. Mama ko? Sabi ng batang babae. Papa, ba't may sugat ka po sa ulo? Nadapa ka po? Nadapa si Papa. Sagot ni Will. Sandy, may tatanong si Papa sa'yo, dapat honest ang sagot mo sa akin ha? Okay, ano po yun? Pwede ba ligawan ni Papa si Mama? Sabi ni Mama mo sa'yo ko raw kunin ang sagot eh. Siyempre naman po. Para po masaya ang family natin. At mas lalo po akong sasaya kapag kinasal kayo ni Mama ko. Happy family po tayo kagaya ng mga kalaro ko. Narinig mo naman yung sagot niya, di ba? Ngumiti si Will kay Sammy. Wala nang bawian yun. Kapag po binawi ni Mama, wala po siyang kiss sa akin. Napailing na lang si Sammy nang pagtulungan siya ng dalawa. Good morning sa nililigawan ko. Hindi na bago kay Sammy na may bulaklak na bubungad sa kanya tuwing umaga. Nasa labas na raw si Sandy natin at hinihintay tayo. Tinanggap ni Sammy ang bulaklak. Tara na, mainipin pa naman yun. Sabay na lumabas ang dalawa ng headquarters. Hindi na sila nabigla nang makita ang batang makulit na nakaupo sa baitang na paakyat sa headquarters. Naiinip ka ba? Tanong ni Sammy sa anak. Mama, bakit medyo matagal kayo ni Papa? Natagalan kasi kami dahil naligo pa si Mama mo. Kamusta naman ang baby namin na yan? Okay lang po.
Madalas po akong kasama ni Wowo sa pamamasada. Saka ang dami ko na pong bagong friends ngayon. That's good. Sabi ni Will. Friends lang muna ha. Hindi pwedeng boyfriend kasi bad pa yun. Opo, papa ko. Masyadong napatagal ang pag-uusap ng pamilya sa labas kaya noong bumalik sa trabaho ay halos maghabol ang dalawa dahil sa tambak na trabaho. Ayos lang yan. Ang mahalaga ay sumaya kayo bago mahirapan. Sabi ni Summer. Yan, ganyan ka na. Porket nagbibigay ng signal sa'yo si Kael. Hanggang mixed signal ka na lang. Yapang. Sabi ni Summer. Hindi na pinansin ni Sammy si Summer at nagpatuloy na lang sa ginagawa. Dahil nga tambak ang gawain, ay nakapag-skip siya ng lunch at magdamag na nakatutok sa computer. Nakalimutan niya ring tawagan ng anak dahil sa sobrang pagka-busy. Bandang 11:00 ng gabi, siya natapos. Nag-unat-unat si Sammy bago pagod na lumabas ng opisina. Tapos ka na? Muntik na siya mapatalon sa gulat nang sumulpot si Will. Masyado ka na namang nagpapagod. Para hindi natambak. Sagot ni Sammy. Nakausap mo si Sandy? Hindi ko na natawagan dahil sobrang busy ako. Hindi ka na rin nakapag-lunch tas mukha ka pang walang balak mag-dinner. Sabi ni Will na ani mo'y boyfriend na nanenermon. Tara kain tayo. Sarado na yung cafeteria. Sa dorm namin ipagluluto kita. Sabi ni Will at hinawakan siya sa kamay. Tara na. Hindi na siya nakipag-argumento pa at nagpahila na lang sa binata. Nang makarating sila sa dorm nito, ay natagpuan niya na nasa loob ang mga kaibigan nito. Doon na muna kayo sa kwarto, papakainin ko si Sammy. Sabi niya sa mga kaibigan. Ano ang ipapakain mo? Malisyosong tanong ni Cairo. Dinampot naman ni Will ang isang damit at binalibag sa kaibigan. Utak mo, Cairo. Hindi nag-lunch si Sammy. Hindi rin nakapag-dinner. Gusto ko siyang pakainin ng luto ko. Magsasalita pa sana si Cairo pero agad itong tinangay ni Kael at Sky papasok. Upo ka muna. Magluluto ako. Nakangusong sumunod naman ang dalaga. Ipinagluto siya ni Will ng itlog at longganisa dahil iyon na lang nasa stock nila. Tinimplahan din siya ng gatas ng binata. Kumain ka na, sabi ni Will. Last na napagpapalipas mo ito ng gutom ha. Bahala ka. Kahit manliligaw pa lang ako, magtatampo ako sa'yo. Don't worry, last na to. Nginitian ni Sammy ang binata. Pinagmasdan lang ni Will na kumain ng dalaga. Napanguso pa ang binata dahil gutom na gutom tingnan ng dalaga. Talagang nag-skip ito ng pagkain para lang matapos ang trabaho. Kapag naging mag-asawa tayo, sa tuwing hindi ka kakain magagalit ako. Sabi ni Will. Sa sobrang galit, palagi kitang padadapain sa kama. Bibig mo. Sita sa kanya ni Sammy. Gusto mo masaksak ng tinidor? Natawa si Will at pinahid ang dumi sa gilid ng labi nito. Cute mo naman magalit. Mas lalo tuloy akong nagiging patay na patay sa'yo. Nambola ka na naman, Will Zamora. Naglalambing lang naman po, Sammy Angeles Zamora. Napailing na lang ang dalaga at pinanggigilan ng pisngi ng binata. Nang matapos sa pagkain, ay agad siyang tumayo. Alis na ako, huwag mo na ako hatid, kaya ko ng sarili ko. Ipahinga mo na lang yung balikat mo dahil mukhang namamaga pa rin. Matulog ka na, Zamora, at kita-kits na lang bukas. Good night, sabi ni Will. Kahit hindi ka na gumising ng maaga bukas. Di pwede yun. Lumapit si Sammy sa binata at hinalikan nito sa pisngi. Natulala naman si Will dahil sa ginawa ng dalaga. Good night, Sergeant Major Zamora. Bago pa makapag-react si Will, ay kaagad nang lumabas si Sammy ng dorm. Kinabukasan ay nagulat na lang sila sa balitang gumimbal sa kanila. Hindi nila akalaing kasama at nakakasalamuha lang nila ang totoong kriminal. Aarestuhin ko ang general, sabi ni Will. Sasama ako sa'yo. Nag-aalala lang sabi ni Sammy. Hindi pa gaano magaling ang balikat mo at saka baka may mangyari pa sa'yo. Ngumiti si Will. Ako? Mapapahamak? Hindi pwede sa akin yun. May mag-ina akong uuwian eh. Napahinga namang malalim si Sammy. Mag-iingat ka ha. I will. Napapikit na lamang si Sammy nang halikan ni Will ang kanyang noo.
Isang ngiti ang iniwan ng binata bago ito tuluyang umalis. Napanguso na lang si Sammy habang nakatanaw sa binatang papalayo sa kanya. Hindi mamamatay yun, sabi ni Summer. Pakipot ka pa kasi. Bigyan mo na kaagad ng chance. Huwag kang pala desisyon dyan. Inirapan niya ang kaibigan. Akala ni Sammy ay doon na natatapos ang lahat. Pero gusto niya yatang sumabog sa galit ng gawing hostage ni Lieutenant ng kaibigan niya si Jenny. Isa, si Lieutenant sa mga aarestuhin nila. Yun nga lang, mukhang nakaramdam ang bugok. Barilin ko na sa ulo, bulong ni Sammy. Asintado naman ako. Gaga, kapag pumalya ka, patay ka agad si Jenny, sabi ni Summer. Akmang kikilos sa silang dalawa, kaya lang natigilan sila ng marinig ang boses ng kanilang captain mula sa speaker. Ngayon pa nag-confess ang isang yan? Pag-ibig nga naman, maraming nababaliw. Kapag ikaw nabaliw kay Will, ako ng pinakamasayang nilalang, sabi ni Summer sa kanya. Masyado naging balisa si Sammy sa mga nangyayari at namalaya na lang niyang nasa labas na sila ng OR habang hinihintay na mailabas ang kaibigan nilang si Jenny. Sila Will kaya? Sana maayos na rin sila at nakabalik na. Ayos lang yon, sabi pa ni Summer. Yun pa. Ilang sandali lang ay lumabas ang doktor at nakahinga sila ng maluwag na ibalita nitong maayos ang kaibigan nila. Kayo nang bahala kay Captain, sabi ni Sammy habang nakatingin sa captain nilang nahimatay. Kailangang puntahan si Sandy ko. Si Will ang pupuntahan mo sabi ni Summer na ikinailing niya lang. Nang makalabas sa ospital, ay napaawang na lang kanyang bibig nang makita si Will na nakasandal sa isang sasakyan. Ayos na si Sergeant Rivera? Tanong nito. So, pwede nating puntahan si Sandy? Imbes na sagutin, ay mabilis na tumakbo si Sammy palapit sa binata at niyakap ito ng mahigpit. Masaya kung ayos ka lang, sabi niya sa binata. I told you, I will be okay. Humiwalay sa yakap ang binata at hinawi ang buhok niya. Ikaw, ayos ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka. Puntahan na natin si Sandy, sabi lang ni Sammy. Tumango ang binata at pinagbuksan siya ng pinto. Pumasok naman si Sammy, umikot patungong driver's seat si Will at kaagad na nag-drive. Saglit lang at narating na nila ang bahay nila Sammy. Excited na bumaba si Sammy at naglakad papasok ng bahay. Mama ko! Sigaw ni Sandy nang makita siya. Agad siya nitong nilapitan. Lumuhod naman si Sammy at sinalubong ng yakap ang kanyang anak. I miss you, baby ko. I love you. I love you, Mama. Wow! Nandito rin si Papa. Nakangiting lumapit si Will sa mag-ina at parehong niyakap ang mga ito. Napapikit na lamang si Sammy sa pakiramdam niya ngayon. Ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kapayapaan at ngayon lang niya nakamta ng tunay na pahinga. Kayo ang pahinga ko. Nakangiting sabi ni Sammy. Nandito lang kami para sa'yo. Bulong ni Will. Magkakasama na tayong tatlo at hinding-hindi na maghihiwalay pa. Kinabukasan ay sobrang gaan ang pakiramdam ni Sammy nang magising siya. Pakiramdam niya ay ngayon lang siya nakapagpahinga ng maayos. Nang magising siya ay wala na sa tabi ang anak niya at ang binata. Nakangusong tumayo siya at dumiretso sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Nag-uunat siya nang lumabas ng kwarto at dumiretso sa kusina. Good morning! Tila mas lalong gumanda ang gising ng dalaga na bumungad sa kanya si Will at Sandy. Ang pogi mo naman at ang ganda naman ng baby Sandy ko. Natawa si Will. Upo ka na, nagluto na ako ng almusal natin. Sila nanay pala ay maagang umalis daw para may time tayo. Nanay na ang tawag mo? Hindi pa nga kita sinasagot, naging instant manugang ka na nila agad-agad. Ngumusulang si Will at naupo rin. Sabay-sabay na nag-almusal ang tatlo. Kailangan na kaagad nating makabalik sa headquarters, sabi ni Sammy. Inaasikaso na ni Cairo ang lahat. Okay lang kahit bukas na tayo pumasok. Kailangan mo rin naman ng pahinga. Napatango si Sammy. Plano ko rin mag-file ng leave. Gusto ko mag-focus kay Sandy at gusto ko rin ng pahinga. Mabuti yan.
Ako na munang bahala sa atin. Huwag ka nang tumanggi, ngayon lang naman. Ngumiti lang si Sammy at kinindatan ng binata. Nang matapos sila sa pagkain, ay si Will na ang naghugas at naglinis. Pagkatapos ay pumasok na ulit sila ng kwarto para doon tumambay. Sobrang saya ko po ngayon. Kasama ko na ang mama at papa ko tapos may kapatid na ako. Hindi pa nga ako sinasagot ng mama mo, kapatid agad ang nasa isip mo. Natatawang sabi ni Will. At saka kakasal muna kami ng mama mo bago ang kapatid, maliwanag ba yun? Noted po, papa ko. Paano kung hindi kita sagutin? Tanong ni Sammy sa kanya. Problema ba yun? Ay dililigawan kita ng liligawan hanggang sasagutin mo ako. Hindi ako titigil. Ako yata si Will Zamora. Ibang klase ka talaga. Ani Sammy habang natatawa. Nang magsawa na sila sa kwarto ay napagdesisyonan nila magtungo sa bukid kung saan nandoon yung puno na madalas sa tambayan ng mag-inang Sammy at Sandy. Papa, nakikita mo ba lahat ng bukirin na yan? Tumango si Will. Hindi po amin yan. Natawa si Will at kinurot ang ilong ng anak. Soon anak, magkakaroon din tayo ng ganyan lupain. Mag-iipon kami ng mami mo. Siyempre, uunahin muna namin ang pag-aaral mo. Sabi ni Sammy sa anak. Mas importante yun dahil para iyon sa ikagaganda ng future mo. Opo, tas magiging katulad nyo ako. Magiging pulis din po ako at magiging mabait na pulis. Tama yan anak. Pero bagalan mong lumaki ah. Gusto pa namin enjoy ng mama mo ang pagiging baby mo. Opo. Napangiti na lang ang dalawa nang yakapin sila ng anak. Dumako ang tingin ni Sammy kay Will at nahuli niyang nakatitig sa kanya ang dalaga. Wala naman tayong pagsisisihan kung bubuuin natin ang pamilya natin, di ba? Napaawang ang bibig ni Will dahil sa sinabi ng dalaga. Will, gusto ko mabigyan ng buong pamilya si Sandy kaya susugal ako kahit medyo alinlangan pa ako. It's okay, Sammy. Maghihintay ako hanggang sa mawala ang alinlangan mo. Nakangiting sabi ni Will. Palagi lang naman ako nandito para sa inyong dalawa. Maraming salamat, Will. Kapag sigurado talaga ako na mismo mag-aaya sa iyo ng kasal. Natawa si Will. Mahal ko kayong dalawa ni Sandy. Kayo lang palagi laman ng puso at isip ko. Maraming salamat sa bagay na yan, Will. Pinapangako ko, ibibigay ko rin ang buong pagmamahal na deserve niyo ni Sandy. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Sobrang maraming salamat. Drama niyo naman po. Dapat masaya tayo kasi happy family na tayo. Natawa na lamang ang dalawa bago pang gigilan ng pisngi ng kanilang anak na napanguso na lamang. Napatindig ng tayo sila Sammy nang pumasok sa office nila ang bagong captain nila. Ang formal niyo naman? Natatawang sabi ni Will. Hahatiran ko lang naman ang pagkain ng misis ko. Yun oh. Ngumisi si Summer. Kailan ba ang kasal niyo? Aba, malapit na mga anak si Jenny, wala pa rin balita sa kasal niyo. Huwag kang pala desisyon. Doon ka na kay General. Bahala ka, baka punta na naman yun ni Cindy. Inirapan siya ng kaibigan bago ito tumayo at lumabas. Nang maiwan ang dalawa, ay kaagad na naglapat ang kanilang labi. Masyado mo naman pinapagod ang sarili mo. Nag-aalalang sabi sa kanya ni Will. Mamaya magpahinga ka agad sa bahay ah. Nakatira na sila sa isang bahay. Malapit lang din naman ang bahay nila sa mga magulang ni Sammy. Dahil gusto niya pa rin na laging napupuntahan ng mga ito para kamustahin. Anong pagkain natin ngayon? Ako ang pagkain mo ngayon. Pabirong sagot ni Will. Joke, nagluto ako ng pork steak kanina. Masarap yan. Mas masarap ka. Sabi ni Sammy. Easy. Baka may magalit sa ibaba. Napanguso si Will at pinanggigilan ng labi ng dalaga. Hindi talaga mapigilan ni Will na manggigil tuwing inaasar siya nito ng mga ganoong bagay. Kumain na tayo, sabi ni Sammy. Naupo naman ang dalawa at nagsimula ng kumain. Pakasal na tayo? Sabi ni Will at ngumuso. Gustong gusto na kitang magiging Mrs. Zamora. May pumapigil ba sa'yo magpakasal sa akin? Hindi ka pa rin ba talaga sigurado? Tara! Sapat na naman siguro ang halos 1 taon, di ba? Sigurado na ako, Will. Talaga?
Hindi mo ako binibiro? Totoo magpapakasal na tayo? Nakangiting tumango ang dalaga. Napatunayan mo masyado sa akin na totoo ang pagmamahal mo. Sobrang tagal ko nang pinag-isipan ng bagay na to. Actually, matagal na talaga ako nakapagdesisyon. Hinihintay ko na lang talaga na tanungin mo ako tungkol sa bagay na yan. At saka, sa tingin mo magpapahalik ako sa'yo ng mababaw lang ang nararamdaman ko? Mabilis na nilapitan ng binata ang dalaga at niyakap ito. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Mahal na mahal kita, Sammy. At ipinapangako ko na hindi kita sasaktan at paiiyakin. Salamat sa chance, Sammy. Natawa ang dalaga. Nasaan na yung singsing ko? Natawa rin si Will. Kinuha nito ang singsing sa bulsa nito at isinuot sa daliri ng dalaga. Nang maisuot niya ito, ay agad niyang sinunggaban ng halik ang dalaga ng buong puso at tinugon naman ito ni Sammy. Tama na, Captain, baka dito pa tayo magkalat. Natatawang sabi ni Sammy. Napangiti si Will at hinila siya patayo. Lumabas sila sa opisina at napangusong na lang siya nang sumigaw si Will habang nakataas ang kamay nila. Ikakasal na kami at invited kayong lahat. Nagpalakpakan naman ang lahat at binati silang dalawa. Ingay naman ni Colonel. Napalingon sila sa nagsalita. Congratulations pala. General, balato mo na sa akin to, baka pwedeng mag-celebrate kami ni Mrs. Sabi ni Will. Kaya nga nandito ako. Regalo ko na ang araw na to. Mag-celebrate kayo kasama ng anak nyo. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Will at kaagad na hinila palabas ng opisina ang fiancé. Dumiretso agad sila sa sasakyan at pinaandar ito patungo sa eskwelahan ni Sandy. Easy lang. Masyado ka namang mainit. I love you. Sagot ni Will sa kanya. Nang makarating sa eskwelahan ng anak ay hindi pa nito uwian kaya naghintay sila sa kotse. Mahal kita, sabi ni Will at hinalikan ng dalaga. Mahal na mahal ko kayo ni Sandy. Mahal ko din kayo, tugon ni Sammy. Ilang minuto ay labasan na ng anak. Nagulat na lang sila nang bumukas ang backseat at pumasok ang kanilang anak. My goodness po kayo no, sinundo niyo ako eh. Kakasal na kami ng mama mo. Sagot ni Will. Yehey! Masayang sigaw ng anak nila. Matutuloy na talaga ang happy family ko. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin, anak. Nakangiting sabi ni Sammy. At hindi ka namin pababayaan. Dahil sa sobrang saya ay nag-celebrate sila. Nag-road trip sila habang kumakain sa sasakyan. Ganoon ang ginawa nila hanggang sa kumabi at makatulog sila Sammy at Sandy. Napangiti na lamang si Will habang pinagmamasdan ng anak at magiging asawa na parehong natutulog sa backseat ng sasakyan. Inihinto niya ang kotse sa tapat ng bahay nila bago bumaba at lumipat ng backseat. Imbes na gisingin ng mag-ina ay niyakap niya ang dalawa at tinabihan nito. Ito na yata ang desisyon niya sa buhay na ipinagpapasalamat niya sa Diyos ng lubos. Dahil masayang-masaya na siya sa buhay kasama ang mag-ina niya. Ilang buwan ang nakalilipas, hindi mapigilan ni Will ang kanyang mga luha habang nakatingin sa babaeng ngayon ay naglalakad palapit sa kanya. Kasama ang mga magulang nito. Hindi niya akalain na matatagpuan niya ulit ang babaeng nagnilaman ng kanyang panaginip. Alagaan mo sana ang anak namin, sabi ng ama ni Sammy sa kanya. Kapag may problema pag-usapan ha, masaya ako para sa inyong dalawa. Sabi naman ng ina ni Sammy. Aalagaan ko po na mabuti si Sammy. Magiging mabuting, understanding husband po ako. Niyakap muna ni Sammy ang mga magulang bago tuluyang maglakad patungong altar kasama ang lalaking pinakamamahal. Buong seremonya ay nakatitig lang sila sa isa't isa at ninanam ng mga pangyayari. Love you. Mahal na mahal ko kayo ni Sandy. Siguradong pati nasa tiyan ko mamahalin mo rin. Napaabang ang bibig ng binata dahil sa sinabi ng dalaga. Nakadali ka, Will. Totoo? Sammy, I love you so much. Napahinto ang dalawa nang tumikim ang pari. Mukhang hindi na rin kayo makapaghintay sa isa't isa kaya, groom, sige halikan mo na ang bride mo. Natatawang sambit ng pari. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Will
at kaagad na hinapit ang dalaga at sinilip ito ng halik. Nagpalakpakan naman ng mga bisita at binati sila. May baby number 2 na. Daddy na ako ulit. Napatawa na lang si Sammy dahil sa reaksyon ng binata. Kinuhanan muna sila ng litrato kasama ang mga bisita at pamilya nila bago sila umalis ng simbahan at magtungo sa reception. Ang reception ay sa bahay lang nila dahil gusto nilang simple lang. Kahanay nila ang mga bahay ng kaibigan. Sinadyan nila iyon para hindi sila magkakalayo sa isa't isa. Pahirapan mo si Will, sabi ni Jenny kay Sammy. Congratulations sa baby number 2 niyo. Sana boy para pogi kagaya ni Will. Boy yan. Dinaan ko sa magandang posisyon eh. Hinampas naman ni Sammy ang balikat ng asawa na tumawa lang. Love you mama ko at papa ko. Nakangiting sabi rin ni Sandy. Love you rin sa'yo baby. At may kapatid ka na. Sana lumabas na siya agad no? Para makapaglaro na kami. Napangiti na lang mag-asawa habang nakatingin sa anak nila. Thank you for coming into my life. Malambing na sabi ni Will sa asawa. Aalagaan ko kayo mabuti at hindi pababayaan. Mahal na mahal ko kayo. Sobra. Mahal ka rin namin, Will. Hinalikan ni Sammy ang asawa. Salamat din sa lahat-lahat. At mahal ko din po kayo. Sabad ni Sandy. Thank you for being the best parents. Love you, Mama at Papa. Napangiti na lang mga bisita habang nakatingin sa tatlong magkakayakap. Masayang-masaya sila para sa mag-asawa at alam nilang magiging mabuting magulang at asawa sila sa isa't isa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang One Night Mistake with the Sergeant. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ng inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!